Pro Agri-Seed. Yeah. Alagang Yieldmore. Morning, good morning. Ito na yung 937 natin. 3 days na lang. Pwede natin pa-harvest ito mga kalongpin. Ayan. Natin. Ito yung nagamitan po ng Yieldmore Foliar. Napakaganda, di ba? 85 dot ay 86 dot na siya ngayon. Sana makisama naman si mahal na araw para mahinog na. Papa na ng presyo, Master April. Kailangan ano naman tayo, kapawi. Ganda pa naman ng LP 2096 natin, oh. Solid, oh. Ay mga kanto-kanto niya. Good morning mga farmers o mga ka-Yieldmore, mga ka-agri. Ito na yung Longpin 2096 natin. Sobrang angas, ano? Longpin 2096. Yan. Refred. Ito yung alagang Yieldmore. Ngayon ulit mga ka-agri-tips ko para mas kamanalo sa Saka. Time check ay 5 na. 5:37 na. At paalis na rin tayo. Tinignan na natin itong kwan. At babalik na lang tayo mamaya. Ito yung sitwasyon. Ngayon ayaw sumikat yung araw. Kaya medyo natatagalan yung kwan natin ngayon. Pagpapahinog. Parang hindi hahabol yung RC222 natin kung ganito. Okay. Yan. Ito yung kasabayan na niyan, no? Yung pinsan ko. Ang magiging kwan siguro natin dito. Gusto kong tanggalin ito, sayang kasi hindi natuloy dito sana yung mushroom growing house nun, pero sa Majo Farm tayo nag-trial doon sa isang binakan din natin yung isang kulungan sa poultry. At para hindi masayang to kaysa tanggalin ko kasi tinabunan ko to galing dyan. Ang magandang ilagay dito ay yung kung na lang, deep well. Kailangan na nating i-project yung deep well dito para nakatiming tayo palagi kahit man lang yung punla. At bago kung wala yung tubig irrigation, mayroon tayo pampatubig. Okay, lalo sa finishing. Kasi ang tubig irrigation, ang daming kontaminado dyan. Yung tubig niya, kontaminado yan. Kaya nga nung rice derby sa San Jose Norte, yan. Kung pumupunta dito yung mga taga Bioseeds, kasi may demo sila noon dyan na BioRice, yung bagong variety. At 3 variety yung tinanim natin dito sa kanila. Tapos yung SL Agritech Corporation, pumupunta dito. Mga regional manager, area manager, supervisor, mga agronomist nila pumupunta dito. Nakakausap natin mga yan, field technicians, marketing team. Kaya yung tinamaan noon doon, usap muna tayo. Tinamaan lahat. Walang nakaligtas ito with season. Nag-rice derby dito sa Malig. Ang napiling location dun sa kabilang bayan, yan lang yan. Paglagpas dyan, kwan na yan, yan.
mga puno na yan ay kung na yan, pagitan na ng Kasili, Barangay Kasili at San Jose Norte. Ayan, nag-reserve sila dyan, pero mayroon na kasi yung seedborne palagi doon. Palaging yung area na yon kung saan sila nag-contest ay palagi yung area na yun ay maraming bacterial leaf blight kahit inbreed man at at hybrid, at walang nakaligtas talaga. Totally sira yung rice derby noon dyan. Puro ang dahon yan talagang ito ganyan, puro may sugat, yung parang kwan pa, mayroon pa yung talagang dayami na yung nangyari dyan. Kahit bomba sila ng bomba ng fungicide, insecticide, mayroon nga nakagamit dyan isang sako na mga lason na daw. Kaya pag pupunta sila dito, timing naman, pupunta sila doon magtrabaho, magpa-spray. Yun yung kwan ang sinabi ko sa kanila, kasi ang isang dahilan dyan, sabi ko sa kanila, yung tubig irrigation. Tapos nag-contest kayo mismo doon sa tinatamaan ng mga blight na dati. Meron nang sa lupa pa lang, mga dayami nun, meron na. Yung kaya hindi nakaligtas yung mga hybrid doon. Unlike nung nag-rice derby sila dito, mas healthy dun sa highway. Yung pinag-rice derbyhan nila, at mayroon mga deep well dyan. Kasi halos konti na lang umaagos yung banda. Ito, balik tayo dito. Ito yung gusto kong i-project dito. 30,000 na nga kasi yung magagastos dito sa deep well. Dalawang tubo lang dito. Mga babaw lang yung dito. Pinutulan pa nung nagpalagay tayo ng puso dyan, ay pinutulan pa ng 1 meter, ay na. Kaya nasa 30,000 lahat. Ewan ko lang, mahal na materyales, mga mahigit, pero yung makina. At ito, ipapakita ko sa inyo yung pinutulan natin. Ito banda, shaded yan. Kaya dito, tignan nyo, sira naman ng plug lip, tinanggal na natin. At mapansin ko, talagang maganda itong LP variety. Hindi niya iniintay kahit masira yung plug lip shift niya. Matanggalan ng plug lip shift, tignan nyo. Talagang, sira na ang mga plug lip shift niyan. Kahit pa magbomba kayo ng fungicide dyan, late na rin, at hindi nyo na kayang yan kasi tignan nyo yung panahon, didiretso. Sayang lang yung gastos nyo dyan. Okay, malapit na magpaani tapos magbobomba kayo. Sayang gastos at pagod. Nasaan na yung reneeding natin dito? Naputol yon. Ayan putol yun Ayan, yan yung reneeding natin na may sukat na 11 and a half inches, na may butil na umabot ng 460 to 470. Tignan ko, nabubuo pa naman. Naputol kasi, sayang. Ito na lang. Basta may laman na, may karga. Yun yung sa flowering stage. Ang need naman dyan sa batok ng palay, yan, may laman yan, kailangan lang palakihin. Kailangan tawag doon, yung flowering stage kayo, hindi na nabibitin ng tubig. Ganon, magkaliwanagan tayo. Kailangan may masipsip yung palay sa panahon ng flowering stage. Kailangan nyo ng tubig doon, kahit AWD lang, kahit wag nyo nang pabitakin. Kailangan may masisipsip yung palay ninyo, kasi yung sa flowering stage pa lang, hindi na mapertil kung walang tubig. Yung tuyo na. Okay, yan. Kung magkalaman naman yan, tapos sa green filling naman, AWD ang pinakamaganda, pero huwag nyo nang ibabad. Ayan, kung may laman itong napansin ko dito sa long pin variety, basta may laman na yan, kahit sa ibang variety, kayang pabuuin yan, basta may nasisipsip pa na tubig at may sapat na sustansya. Ayan yung uhay ng mas malayong naitanim. At ang maganda sa mas malayong naitanim, kaya may adjustment tayo lalo sa dry season, mas malakas magpasuwi dyan. Kasi ang lakas ng solar radiation, lalo kung mas bata ninyong itatanim. Hindi kayo prone sa BPH. Ayan. Walang pagtaguan yan, hindi prone sa madadapa. Hindi prone sa maulmog. Kahit walang BPH, nauulmog yung sinasabi nyong ulmog. Minsan, wala naman BPH, bumagsak. Dahil mahina yung
puno ng palay, nagkumpulan, ang daming kwan doon, ang daming dahon doon. Tapos ganito yung panahon, tapos yung old dahon ay namamatay, yun yung sinasabi ko, nadikit doon sa puno, magkakapunggos at bakterya yun, babagsak. Ang kadalasan pa, yung stem borer, yung na-stem borer, kadikit niya, di ba na-stem borer siya, nagkakapunggos yun, nagkakaamag, didikit naman yun, so shaded na yun, hindi masikatan ng araw at hindi masapol, naglalaro yun, babagsak yun. Yun yung sinasabi yung nagkakaulmog. Okay, hanap tayo dito. Ito. Kasi shaded, automatic meron dito. Ito yan. Yung kwan, ayan, para masundan nyo na. Ayan yung sinasabi nyo nagkakaulmog. Wala naman BPH. Nagkakaulkwan na, ulmog na dahil, ayan o, tinira naman ito ng stem borer, crickets pa yung iba. Pinutol. Yung kuliglig. Ayan, magkakaganyan. Okay, lalo sa shaded area. Yun yung dahon namatay na. Kaya pangit yung kumpo-kumpol. Okay, yun yung maganda dito sa lungpin. Okay, ito, highly recommended natin ito na variety. Yung SL 3988 ang ganda rin, mahinog. Mas maganda yan, SL 3988 sa dry season dahil walang ganito. Okay, nasolusyonan naman na natin kung paano pabuuin yung batok niyan. Ayun, ilalatag natin sa inyo. Yung ginawa natin, may pinampahabol tayo. Hindi natin i-reveal, sa atin lang yun. Noong kanyan, sa atin lang nag-retipid pH yan para hindi makuha yung protocol natin. Kakalat. Yan, sakto pa. Yuko. Diba, iniba natin yung kwan natin eh. Hindi na yung 5 to 10% flowering eh. Yun yung yung SL natin, panicle exertion. Ito yung 20%. Sa lungpin natin 2096 yung nandyan. Ito naman kasasapaw. Tingnan nyo, okay din yung epekto. Nakaganyan talaga. Sa SL LP 2096 umabot din, kabilis. Ilan pa lang ang edad ng kwan natin? 70, mga 75 days pa lang ito na hinog na, wala na, bumagsak na nga yung punlaan natin. Ayun yung mahirap pag matanda na yung punla natin, babagsak na. Matanda na yung punla, tapos matanda na itanim, babagsak yung punlaan natin, masyadong hinog na. Kaya kung tayo lang nagsaka dito, walang natirang ganun. Pagtitiisan natin, bunutin lahat yun. Ay, kulang na tayo ng oras. Dami natin ginagawa, hindi na natin nagawa. Tatanggalin ko talaga yan kung akong nagsaka. Okay, late na portion. Buti nga binawasan ko pa eh. Ayan, yuko yung kwan natin na. Nakayuko. Ganda ng pagkayuko ng kwan natin. Diba? Sira na siya. Ayan. Yan ang maganda eh. Sira na, ang plug leaf shift sumasagad. Walang problema pala sa bacterial leaf blood. Basta may sustansya pa dyan. May tubig pa na nakukuhan. Kayang-kaya ng lungpin variety. Pero ang i-achieve natin, kasi ang pangit nga tignan pag ganyan, pangit yung panahon, tapos may sugat-sugat. Dinaanan tayo ng bagyong Enteng, ayaw nang sumikat ng araw, ganyan ang kalalabasan. Ay sumikat naman, one day ng malakas, o di nasaktan ang plug leaf shift natin. Tapos nagkaskasan yan na ganun, o nasugat, hybrid yan, madaling tamaan ng blight. Nagkaganyan na. Pero ang maganda nga, yung resistant niya, okay. Tignan nyo, nakayuko lahat yan. O, di ba? Kabilis ng LP variety natin. Okay, yung SL39 din natin, ganun din. Okay, ang kwan lang kasi sa SL, maganda sa dry season to kasi wala namang bagyo at pag-ulan dito sa Luzon. Hindi, basta yung plug leaf shift nakaganyan, maganda. Kaya nga lang nagkagulo-gulo na yan dahil nga na daanan tayo ng malalakas na hangin. Ayan, ang ganda niyan pagkuhan sa dry season. Okay, ulitin natin yan. Kaya mayroon ata stock si sir
Oco Martin, ikuan nyo na kasi naubos yung kabilis maubos, magpa-reserve kayo. Kasi nasa kanya yung magagandang seeds at maganda sa kanya germination test niya, susureball niya yung batch na yon. Susureball niya na sisibol yon, automatic yon, yung batch na yon sisibol yon pagkuan. Para may hindi kayo nakakakuha ng hindi napapalitan na seeds. O kahit commercial nga, 'di ba? Sumablay nga tayo, hindi natin napansin nung binuksan natin, wala pa lang tested, commercial seeds 'yon. Nakalusot. Kaya kung pipili na tayo ng magagandang seeds at yung pagkunan natin ay kilala, mas maganda. Okay, ayan is LP 937. Highly recommended din to. Kumuha na kayo sa kanya. Kasi paubos na rin yun, kabilis. Maghihintay ka, pwede naman magpa-reserve kayo sa kanya. Sa atin, kukunin natin, pupunta tayo sa harvest niya. Gusto kong makita yung top yielder ng region to na galing sa agritipid fields. Ang gusto natin mangyari sa dry season ay aangatan natin yung Central Luzon, Nueva Ecija, or mayroon tayong mga kasama dyan na taga agritipid fields na umani na ng malakas. Okay, ang maganda yung galing sa agritipid PH ay umaangat, nakikilala tayo dyan sa mga iba't ibang hybrid company mayan o at inbred, ay mas maganda para lahat tayo magbenepisyo at makatulong. I-share natin sa mga kasamahan natin, sa kapitbahay natin, i-share natin. Okay, kadalasan kasi sa ating mga Pilipino, okay, wala yung kapitbahay mo, mga kamag-anak mo na ayaw maniwala sa iyo kahit nakikita na yung mga resulta ilang beses na sa inyong palayan. Ganun po yan, ugaling Pilipino. Dahil saan ba nagsimula ang kasalanan? Sa pride. Okay, yan, hindi na mawawala yan kasi nagsimula ang kasalanan sa pride, jealous. Hindi na natin matatanggal yan. Yan ang sumisira sa ating sistema. Unlike sa ang magandang bansa, yung Japan. Pag nagkasala yan, magpapakamatay yan. Sila yung talagang nakakasunod ng ganyan. Sharing is caring. Tara na. Hindi na tayo ikot, sa susunod na lang. Ito ng pinsan ko, mayroon na rin eh. Diba ngayon, ayun sinasabi ko, kung yung kadalasan niyang yung mga mahuhuli, dirty panicle. Ayan, meron na rin. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi na productive yung mga nasa silong. At tignan natin, parang karakteristik ng RC2 na maitim. Yung kanya pag nagkalaman, tignan natin, baka pabalik din. Ang dami ng dirty panicle. Okay, ayan, sharing. Nandito tayo sa punlaan ngayon. Ayan, pahinog na, di ba kabilis? Medyo maganda naman panahon, pero walang sikat ng araw. Ayan, kabilis ng LP 937 natin. Pahinog na lahat, nagkalaman yan, talagang yukong ganyan, sumagad. Ang SL din natin, sumasagad. Sagad yan, sagad. Kaya nga lang, ayan nga, may kahinaan tayong magsowi ito. Ang problema, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, pinicturan ko nga eh. Kung dikitan ito, ang lalapad ng dahon, ulan ng ulan, mabilis matuyo yung dahon ito, di ba? Kung dikit yan, sabihin na natin sabog tanim, ay sisirain niya yung katabi niyang puno. Ayan nagkakaamag, lahat yan, pati mga dahon, ito yun sisirain niya hanggang babagsak. Yan yung sinasabi ninyo na kahit wala namang BPH, ulmog. Yung sinasabi nyo sa Ilocano na ulmog at Tagalog, yung babagsak na yan. Pag nasira yun, hihina yung puno ng palay sa lapad ng dahon. Yan yung mangyayari. Consider na sabog tanim yung ginawa nyo, dikitan or transplant na dikitan. Masisira kung ganyan yung panahon, umulan at biglang tapos doon sisikat ng araw, malakas yung babagsak yung pala ninyo. Sagad naman tong SL natin. Kaya nga lang, tignan nyo, sumagad yan, medyo madalang. Unlike dito, tapos ang gulo. Tignan nyo,
Magulo yung ganun niya, pero talagang maganda ito sa dry season. Subukan nyo sa dry season to, malakas yan, umani. Ganda ng pagkahinog ng ano. Ito, LP 2096 to. Hindi na alam ko yung portion na hindi nabunot. May natira. Ayan, matangkad. Ayan, makita nyo na, dito sa punlaan ng LP 2096 noon, yan mga matatangkad, hindi nabunot. Mas maliit yang, kasi ang pinatanim natin dito, LP 937, mas maliit siya. Yan yung kaibahan niya. Tapos yung butil, mas malalaki yung 2096. Pero sa hubog na ang uhay, parehas na sila. So pagpapahinog, sumasagad. Okay, yan yung LP937 natin, no? Sagad, di ba? Sira na plug lift shift natin, pero sumasagad eh. Pero nakikilaban pa rin eh, oh. May green pa. Lumalaban itong SL natin, hindi naman ganun na tamado ng bacterial leaf blight. Ang linis nga eh. Malinis po. Kaya nga lang, hindi nga, yung purity niya sayang. Okay. Oh, yan oh. Kita nyo? Yung LP natin. Ang mangyayari dyan, yung ganyan, yung LP 2096 natin, ganyan din ang mangyayari. Kasi nga, yung hubog na ang uhay oh. Mabilis, may hinog. Tapos yung tong katabi niya, SL, ito. Yakon din, mas matatagal. Yung naihalo dyan, yan yun, mas matangkad. Okay, tara na. Sumilip lang tayo saglit dito. Gagaling natin sa kon. May pinuntahan po tayo. Wala na kayong makitang uhay. Yung plug lip shift niya maliit lang. Pero tignan nyo yung kung yuko. Napakaganda na yung ang ani natin dito. Kung naitanim lang sana na bata itong palay natin, mas makapal pa. Yung nakikita nyo dyan, mas makapal pa sana. Mas maganda. Mas malalaki yung uhay dito sa 25 by 30. Ayan. Okay, nabitin pa tayo dyan. Matanda na itanim. Consider na nabitin pa tayo sa tangkad dyan. At yung uhay dito sa 15 by 15, mas maliliit yung uhay. Ganun lang yan. Dito sa shaded area natin oh. Mula noon pa, nagkakalaman pa rin eh. Tagal nang muntik bumagsak yan eh. Pero kakalaman pa rin. Tignan nyo, sira ng plug lip nyan. Hanggang dun yan. Pero nagkakalaman eh. Ayan, hanggang dun yan. Sira yan, banda. Palaging nasisira dito. Tapos tignan nyo, ay nitrogen. Ang maganda, walang pulse smooth. Okay, yung amag na kulay orange green na nagiging green at itim. Tapos dito banda, yung pinakuhan ko sa inyo, ganyan pa rin yung sinasabi nyong ulmog. Ayan, tinanggalan ko lang ito kasi matagal na natakpan ng Madre de Agua. Pinakain ko dyan. Ayan, bumagsak. Yan yung babagsak pag high nitrogen. Tapos shaded, kulang yung solar radiation. Tapos pag ganito pa, kaya may bukas tayo dun. Pag ganito yung pagka linang nyan, may bukas tayo dyan banda. Ayan, para ma-explain na natin lahat sa inyo. Ayan, kaya may bukas dyan kasi mas mababa. Bagsak, ganyan yung mangyayari. Ihina yung puno, magkaka stem borer, magkaka uod na doon, magkakapunggos at bakterya. Yan yung reneeding natin. Walang plug lip shift yan, pero tignan natin ilang araw na lang yan, nabubuo. Kayang kaya nung kuwan natin, lupa, sustansya ng lupa pa natin. Okay, let's go. 2 o'clock, may natid lang tayo dyan sa piggery, mga pigs. At yan yung mga kumakain sa uhay ng palay natin, mga kambing. Nandyan. Kaya wala nang kwan dyan hanggang dun. Kumakain ng uhay ang kambing. Inubos. Kaya pangit yung nandito sagad oh. Ayan yung uhay ng palay na natin, SL 13. Nakarating pa yung kambing hanggang dito. Ubos. Pero yung mga kambing oh, ang ganda oh, ang linis oh. Nakasagad tayo, naisagad natin. Ang ganda sana tong
variety natin, SL3988 natin, bata na itanim plus tawag doon, bata na itanim tapos galing sa breeding center, napakaganda. Sagad. Konti na lang. Nasagad natin. Alam nyo na yung protocol natin. Tignan nyo, nakasagad. Ang gulo la tignan. Napakagulo kasi nga dinaanan tayo ng kwan. Tapos ang lalaki ng plug lip shift na hindi tinamaan yung plug lip shift na konti lang. Pahinog na. Diba? Ang lilinis. Diba? Amerikano. Kalinis. Kita nyo? SL variety. Buti naman medyo maganda na yung panahon, maulap pero masakit yung kanya. Init. Okay. Ganda. Sa dry season to napakaganda lalo. Wala naman masyadong mga sama ng panahon. Napakaganda. Ang linis oh. Di ba? Sagad. Nagkalaman na, kabilis. Naghihintay lang ng sikat ng araw, kabilis. Mahinog sana 'yan. Yan yung sinasabi ko pag tawag doon. Dapat yung uhay ng palay nyo nakaganyan. Ayan, yan. Yun yung para mabigat yung ganyan. Talagang pag sagad na ganyan, yan. Nakaganyan, ganyan. Hindi pag nakaganyan pa yan, pag nakaganyan, ganyan, mga kagritipids, ay magaan na dito. Pumapayat. Ito hindi pumapayat. Mabintog pa rin. Yan, dapat nakaganyan. Yan. Nakaganyan siya, ganyan. Parang yung kay Sir Ernesto Martin. Uko Martin, yung account niya. Ganda ng SL variety. Ang linis Amerikano. Times 2 sa butil ng longpin. Kaya halos magkaparehas lang sila ng ani pag mas malakas ito umani. Kung talagang batang na itanim at tawag doon, mabuo na ito hanggang batok. Mas malakas ito umani. SL3988. Ito yung pang world record na sinasabi ko sa inyo. Ang lalaki ng butil, tapos ang daming bilang. Yan. Daan lang tayo. Notice tayo hindi nagpaganito kabilis May laman na. Okay, kita nyo na. Yung protocol natin, ilalatag natin. Alam nyo naman yung ginamit natin dito. Nasubaybayan nyo. Yung mga nakasubaybay, punta kayo sa YouTube channel. Makikita nyo na yon kung ano yung ginamit natin dito. Ginawa nating pagpupulyar. At pagbitaw ng abono. Sinabi ko sa inyo, wala nang pilapil. Pag nakaganyan na yan, dito banda, yan. Sumayad na ganyan. Hudyat na magpapaanin na tayo. Ito talagang sagad na. May laman tignan nyo. Kita nyo yung kwan natin mas makapal doon banda. Hindi na tayo pupunta doon. Wala tayong dadaanan, wala tayong stick. Sagad. Nasagad natin. Mas makapal dyan banda kaysa dito sa unang pinitak. Okay, ang bigat ng uhay. Ganyan yung kwan kay Sir Rael Costales. Kung nagawa niya yung protocol natin sana, ay ganyan sana yung kwan. Naku, ang lakas nung kwan niya kasi ang linis, ang kapal. Na mababa yung 220 kaban dun. Yan na yung kwan natin Kaya next cropping, okay, mababa yung 220 kaban kung nasunod natin lahat yung protocol. Okay, lalatag natin. Lalatag namin nila
Sir Ernesto Martin. Sharing is caring. Mga ka-agritipids. Okay, time check. Magsi-6 na at ito ipapakita ko lang humamog kaninang umaga. Okay, kahit wala tayo dito, alam natin humamog dahil pansinin nyo, nakalutang ang mga kaibigang insekto natin. Spider, ayan. Yan yung mga humuhuli, lalo yung mga gagambang kalabaw. Ang dikit nung kanon, sapot nun, yan yung mga humuhuli ng kalaban nating insekto. Gaya ng nakikita ko binabalot nila yung tawag doon yung rice bag. Kadalasan dyan, kaya halos wala kayong makitang rice bag dito sa sakahan ko. Wala akong makita na rice bag. Okay, walang sisira, walang dadamage sa uhay ng palay natin. Ayan, biruin nyo yan ganyan, di ba? Hindi natin pinatikiman ng lason mula umpisa. Tapos ganyan pala karami. Hindi ko napapansin na pag umaga kung walang sapot. Pero ngayon, kahit dito banda, shaded natin, pero maganda rin yung shaded natin, yumuyo ko. Kahit na matagal ng patay yan, yung plug leaf sheep niyan, bacterial leaf blight, bacterial leaf stick ang tumama dyan. Pero maganda nga yung variety na LP. Tignan nyo, halos walang ipa. Sumasagad hanggang batok, nakayuko. Yuyuko talaga na ganun, sasagad. Yan, pakita ko lang sa inyo. Ang dami. Diba? Napakainam pag masundan natin yung combine. Mag-IPM kayo, Integrated Pest Management. Huwag kayong basta-basta bomba ng bomba kung wala namang maraming kalaban. Sa early stage, yung pang kontra pala sa brown plant hopper, yung tinatawag nyo na ulmog, kuto ng palay sa baba. Huwag kayong magbomba sa early stage hanggang 30 days. Okay, iwasan nyo magbomba. Dahil, lalo kung high nitrogen kayo, yun lang naman pag high nitrogen, yung sakahan natin, nandyan na lahat. Klase ng, pupuntahan ng iba't ibang klase ng insekto, mapanira, at sakit, nandyan. Basta nag high nitrogen. Kaya ang maganda naman dyan ay yung planting distance. Huwag nyo idikit dahil habang dinikit-dikit natin, lumiliit yung uhay ng palay, humihina yung lumiliit din yung butil habang dinidikit natin po yan, at dumadami ang inputs. Kailangan nyo para maabot nyo, mapantayan nyo yung naitanim na mas malapit, yung 25 by 25, 20 by 25, kunyari 15-15 kayo, para mapantayan nyo yon, or 20-20, yung mahabang uhay, pinakain nyo. Yung pinakain nyo sa 20 by 25, 20 by 20, 25 by 25, at ganun din pinakain nyo sa 20-20 at 15 by 15, mas malalaki, mas maraming sowi. Yung ganun po yon, yung pag-analisa doon. Mas malaki yung butil nung tinanim nyong malayo, at mas maraming bilang. Okay, mas maraming sowi. Ganun po yung babawian, at mas madaling alagaan. Hindi ganun na kumpu-kumpulan, dahilan na madaling, yung in-explain ko sa inyo doon, yung doon ko pinicture, yung malalapad yung dahon, may katangian na, dinikit ninyo. Pag pumangit yung panahon, maganda yung panahon natin, araw na ngayon, pumangit yung panahon, dumiretso, kahit 1 week lang na dumiretso dyan, babagsak yung palay ninyo, hihina yung puno dahil sa bacteria at fungus. Okay, yan yung sinasabi ko kay Sir Rael. Tinatanong niya rin, ang lakas sana yung ani niya kasi ang kapal sa kapal ng palay nakuha na niya. Kaso kahit makapal nga yung palay natin, kung nabitin tayo sa finishing ng sustansya at tubig, number 1 yan, yung tubig. Kailangan kahit naka-drain kayo, pero pag tinusok nyo dyan, yung may tubig pa nasisipsip sa ugat sa baba, yan, dapat yung kanya nakaganyan, yung nakayoko, parang itong palay na to at saka palay ni Sir Ernesto.
Uko Martin, yung talagang sumagad na ganyan. Ibig sabihin nun, may laman sa batok at mabigat. Ayan, pansinin nyo, nasasagad natin. Yan o, kailangan na lang natin palakihin yan. Halos wala kayong makitang iba. Yung nakaganyan, nakaganyan, nakaganyan. Ayan, hindi yung, pag nakaganyan yung uhay ng palay nyo, yan, nakaganyan pa. Maraming magaan dito sa dulo. Gumagaan dito sa dulo, dyan sa 1/4. At ito, payatot. Hindi siya kristal. Maraming hindi pa na hinog dito, na buo. Ganun po yun. Dapat yung uhay, struktura ng uhay ng palay ninyo ay talagang yukong-yuko ganyan. Ito, naitanim natin na mas 20 by 20. Pinag-experimentan nga natin ngayon itong sakan natin dahil nga matanda na naitanim. Wala na tayong gana noon. Pag-experimental na lang natin. Okay? Tapos 25, 30, 30. Pansin nyo, sa planting height na lang. Okay? Parehas ang sustansya. Sa planting height na lang, natalo na itong 15 by 15 na pinag-experimentan natin. Mas maliliit talaga yung butil dito. Parehas na variety yan. LP 937. Tapos, mas kukunti ang bilang yan. Ganun po yan. Samantalang dito, mas malalaki. Okay? Ganun po yon. Yung basta na timingan nyo. Pag napaabot nyo yan ng hanggang dibdib, yung palay ninyo or yung plug leaf shoot umabot sa bungangan ninyo, tapos timing lahat, kompleto sa sustansya, dun siya magpapalabas na ang dami yon. Mahigitan nyo pa yung nakalagay sa brochure ng mga hybrid company na uhay ng palay. Okay, ganun po yon. Nakaliwanagan tayo. Sa dry season, gawin na natin ng tama. At yun, sa protocol ng Agritipid PH tayo magbase sa mga umani na. Doon natin kukunin, wag kung saan saan kayo kumukuha ng kuwantaan. Dami ng kuwan dyan, pag-aaral noon pa ng mga iba't ibang ahensya, private man, mapag-government, ng mga expert. Okay, sa inbreed, yun, itanim natin ng kuwan. Mas, kung nakita nyo yung variety, mas kukunti yung bilang. Bilang ng uhay ay kailangan yung, pero malakas naman magsowi, ikuan nyo lang, yun lang, ikuan nyo na, ilapit nyo. Kuan na yun, dapat kailangan 20 by 20 lang. Huwag nyo nang idikit pa dun. Hindi lalaki yung palay ninyo. Mahirapan kayong umani ng kuan yun. Kailangan, kung idinidikit nyo kasi yan, kailangan nyo na mas maraming sustansya. Ayaw nyo gumamit ng 10 bags na abono na. Okay, yun yung kuan kailangan medyo ilayo nyo para mas malakas yung ani ninyo. Kasi sa hybrid po yan, mababa na yung kuan yung ginamit kasi natin 9 bags kasi meron na tayong sinusupport. At yung lupa natin nakakondisyon. Yung lupa ninyo hindi nakakondisyon, mas nangangailangan kayo ng mas maraming abono. Lalo yung mga madaling matuyuan, madaling tumigas at hindi pa na kuan acidity, mababang pH ng lupa, mas nangangailangan kayo ng maraming sustansya. Ganun po yun. Okay? Kaya kuan, ikondisyon yung lupa para makabawas ng kuan. Kung gusto niyo magtipid, ilayo natin yung kuan ninyo, yung pagitan ng espasyo. Kasi yun hindi ganun maaksaya at malalaki yung ilalabas basta na sa timing. Okay, sharing is caring. Ganun po yun. Ang recommended dito sa Isabela, binigay ko na dyan sa group chat noon pa kung nagbabasa kayo. Ang recommendation na dito sa Isabela ng DFL rice, normal na yung 8 bags. Yun ang pinakamababa na ginagamit sa aning 120. Nasa 120 lang yun. Okay? 100 to 120. Magdagdag ka ng 10. Nandun lang sa kanyo, 140. Magdagdag ka ng 12 bags. Okay, nasa kanyon, nasa 160 to 180. Ganun po yun. Okay, yan yung paano kung pangit yung lupa ninyo. Tapos nagsusunog kayo ng dayami. Okay, ganun na. Sharing is caring. Let's go. O, kita nyo naman yung
kahit matanda na itanim, nabitin tayo pa sa height dyan kasi matanda na itanim yung kwan natin. Okay, sharing screen, let's go. Good morning. Sama-sama tulong-tulong itaas ang ani at kita. Pasyal tayo, mas maganda pag kwan na yung walang hamog para nakita natin na hinog na. Mayang hapon, ikot ulit tayo. At mukhang mauhuli talaga yung SL na natin doon, ay RC222 natin doon. Oh, di ba? Daming spider.